Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Noong una ay napag-aralan natin ang tungkol sa banal na kasulatan at Trinity. Nalaman natin na may iisang Diyos sa tatlong persona. Kaya naman ngayon ay nasa pangatlong paniniwala na tayo, ang paniniwala sa Diyos Ama. Kapag naririnig natin ang salitang Ama, ano ang pumapasok sa isip mo? May ilan na blessed na may mapagmahal at present na ama. Ngunit mayroong ding lumaking kulang ang aruga. May sugat o may karanasang mahirap kalimutan. Kaya mahalagang tanungin, ano ba ang ipinapakilala ng Biblia tungkol sa Diyos Ama? Ang Biblia ay nagpapakita na ang Diyos Ama ay hindi malamig, malayo o walang pakialam. Siya ay banal, makapangyarihan at higit sa lahat, mapagmahal na Ama. Paano natin mapapatunayan? Ngayon ay kikilalanin natin siya sa apat na paraan. Una, ang Diyos Ama ang tagapaglikha at tagapagtaguyod ng buhay. Sabi sa Colossus 1:16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng nilikha. Ang kalawakan, lupa, dagat, hayop, halaman, at pati ang ating buhay ay hindi aksidente lamang. Ngunit sa lahat ng nilalang may espesyal na ginawa ang Diyos. Genesis 1:27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na kamukha natin ang Diyos sa physical na anyo. Ang ibig sabihin nito ay nilikha tayong may kakayahang magmahal, mag-isip, at pumili at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ibig sabihin, hindi tayo random lang sa mundong ito. May layunin ang ating buhay. May designer, may ama. At hindi lamang siya lumikha at pagkatapos ay iniwan tayo. Acts 17:28 says, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Ang Diyos ay hindi absent creator. Siya ang nagpapatuloy na nagbibigay ng buhay at nag-aalaga sa kanyang nilikha. Parang mag-asawa, nasabik sa anak, na paglabas pa lang ng bata ay sobrang inaalagaan nila, iniingatan nila hanggang paglaki dahil mahal nila ang anak nila. At dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo ginawang robot. Binigyan niya tayo ng freedom to choose dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi sapilitan. Ikalawa, ang Diyos Ama ay Ama sa langit at tayo ay Kanyang minamahal na mga anak. Ito marahil ang isa sa pinakamagandang katotohanan sa Biblia. 1 John 3:1, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y tawaging anak ng Diyos. Pag-isipan natin ito. Ang Diyos na lumikha ng stars, planets at buong universe ay hindi lamang gustong kilalanin bilang makapangyarihan. Gusto niya ring makilala bilang ama. Kagaya ng mabuting magulang na nagmamalasakit sa anak. Mahal tayo ng Diyos. Ngunit higit pa rito, dahil ang pag-ibig ng tao minsan ay nagkukulang, napapagod o nasasaktan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Jeremiah 31:3 says, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Maaaring may mga pagkakataong pakiramdam natin ay hindi tayo mahal, hindi tayo napapansin o hindi tayo sapat. Pero sa mata ng Diyos, mahalaga tayo. Hindi dahil perfect tayo, kundi dahil tayo ay Kanyang mga anak. Ikatlo,
Ang Diyos Ama ay ama ng mga nasasaktan at mga pakiramdam ay nag-iisa. Sabi sa Psalm 68:5, Ama ng mga ulila, ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Napakagandang talatang ito. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay para lamang sa mga literal na ulila. Ipinapakita nito na ang Diyos ay malapit sa mga sugatan, iniwan at nangangailangan ng pag-aaruga. May mga taong may ama ngunit pakiramdam ay wala silang ama. May nasaktan, may pinabayaan, may nawalan. Ngunit ang Biblia ay nagbibigay ng pag-asa. Kung may pagkukulang ang tao, hindi nagkukulang ang Diyos. Hindi siya nananakit upang sirain tayo, kundi lumalapit siya upang pagalingin tayo. Sabi sa Psalms 34:18, malapit ang Panginoon sa mga bagbag ang puso. Kaya kung may dinadala kang sakit, lungkot o pakiramdam na nag-iisa ka, tandaan mo, may Ama sa langit na nakakakita at nagmamalasakit sa iyo. Ika-4, ang Diyos Ama ay Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang sentro ng Christian faith. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi lamang tayo tinuturuan ng Diyos tungkol sa pag-ibig. Ipinakita niya ito. Mahal na mahal tayo ng Ama kaya isinubo niya si Jesus upang tayo ay iligtas. At maging si Jesus ay tumawag sa Diyos bilang Ama. Sa Mark 14:36 sinabi niya, Aba, Ama. So ang salitang Aba ay nagpapakita ng malapit at mapagtiwalang relasyon. Kaya kapag nananalangin tayo ng Ama namin, hindi tayo nakikipag-usap sa malayong Diyos. Lumalapit tayo sa mapagmahal na Ama. Ngayon, bukod sa 4 na ito, ano pa ang katangian ng Diyos Ama? Narito ang ilan sa kanyang mga katangian ayon sa Biblia. Ang Diyos ay pag-ibig, 1 John 4:8. Ang Diyos ay matuwid, Psalms 145:17. Ang Diyos ay mahabagin, Psalms 103:8. Ang Diyos ay makapangyarihan, Genesis 17:1. Ang Diyos ay mapagpahinuhod, 2 Peter 3:9. Ang Diyos ay mabuti, Psalms 34:8. Ang Diyos ay banal, Isaiah 6:3. Ang Diyos ay hindi nagbabago, Malakay 3:6. Ang Diyos ay nakakaalam ng lahat, Psalms 139. At ang Diyos ay laging naroroon, Psalms 46:1. Wow! Grabe ang Ama na meron tayo. Mapapasana all ka talaga. Napakaganda, hindi po ba? Ngunit may isang bagay pa tayong dapat maunawaan. Minsan, ang pagmamahal ay may kasamang pagtutuwid. Ganito rin ang Diyos. Proverbs 3:11-12, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak. Hindi tayo dinidisiplina ng Diyos dahil galit siya, kundi dahil mahal niya tayo at nais niya ang ating paglago. Gaya ng mabuting magulang, hindi niya tayo pinababayaan sa maling landas. Kaya paano natin mas makikilala ang Diyos Ama? Katulad ng anumang relasyon. Sa panahon, sa pakipag-usap, sa pakikinig, sa pagtitiwala. Kapag may gusto tayong makilalang tao, naglalaan tayo ng oras, kaya ganito rin sa Diyos. Nakikilala natin siya sa panalangin, sa kanyang salita, sa pagsunod at sa araw-araw na paglalakad kasama siya. At alam nyo, mas kilala tayo ng Diyos kaysa sa pagkakakilala natin sa sarili natin. Alam niya kapag tayo ay natatakot, kapag nag-aalala, kapag nangangailangan ng karunungan, kapag sugatan ng puso, kapag pakiramdam natin ay mag-isa tayo. At ipinangako niyang tutulungan niya tayo. Kaya kaibigan, paniwalaan natin na ang Diyos Ama ay ating manlilikha. Siya ang nagtataguyod ng ating buhay.
Tayo ay kanyang minamahal na mga anak. Siya ay malapit sa nasasaktan at ipinapakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus. Kaibigan, kung minsan ay pakiramdam mong nag-iisa ka, tandaan mo ito. Maaari may mga taong umalis, nabigo o nagkulang, ngunit may Ama sa langit na hindi ka iiwan at hindi magsasawang magmahal sa iyo. Maraming salamat po sa pagsama sa ating pag-aaral ngayon. Muli ako si Mary Me na nagpapaalala. Mary Me mang pagsubok sa buhay. Tandaan mo, may Diyos Ama na nagmamahal, umaalalay at laging naririyan para sa iyo. God bless us all.